Welcome sa Tinagalog Novela, damang-dama sa sariling wika. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Sistema ng Bampira. Kabanata 46, ang pagkakaiba. Halos tama ang hinala ni Queen tungkol kay Momo. Nakakakita si Momo ng 2 segundo sa hinaharap, bagaman hindi ito kasing linaw gaya ng iniisip ng iba. Ang kanyang kakayahan ay naa-activate sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Kapag binuksan niya ito, isang bagong uri ng paningin ang lumalabas. Kahit saan tumingin si Momo, may lumilitaw na balangkas o outline ng susunod na galaw ng isang tao o bagay. Nang nakatalikod siya at paparating ang itim na bola, bahagya niyang naramdaman ang balangkas nito na dumadampi sa kanya, kaya't naitabi niya ang ulo niya sa oras. 2 segundo pa lang bago kumilos si Queen papunta sa kanya, lumitaw na ang outline na nagpapakita kung ano ang gagawin at saan pupunta si Queen. Malakas ang abilidad na ito, pero ilang taon din bago tuluyang nakasanayan ni Momo. Hindi sapat ang makita ang hinaharap, kailangan pa ring sanayin ang lakas, bilis, at reaksyon upang mapakinabangan ito. Kahit nabihira ang abilidad na iyon at mabibili pa sa marketplace, kakaunti lamang ang pumipili nito sa mga kadahilanang iyon. Pero hindi lang si Queen ang nakatuklas ng abilidad ni Momo, napansin din ito ni Rattan. "Wala akong pakialam kung alam mo ang galaw ko," sigaw ni Rattan. "Ang kailangan ko lang gawin ay gumawa ng atakeng hindi mo kayang harangin." Mabilis siyang tumakbo palapit. Kumampay si Momo gamit ang kanyang latigo, ngunit pinabagal ito ni Rattan gamit ang kanyang telekinesis. Sapat iyon para makatalon siya pataas. Kasabay noon, nagsimulang bumalot ang tubig sa kanyang kabilang kamay, isang talam ng tubig. Muling kumampay si Momo at sinundan ito ng water blade ni Rattan. Umiwas si Momo sa unang atake pero kasunod agad ang sunod-sunod na mga saksak ng tubig. At mula naman sa likod, 2 itim na bola ang lumipad papunta sa kanya. Nakita ni Momo ang mga ito at alam niyang wala siyang magagawa kundi tanggapin ang tama. Pinili niyang iwasan ang mas malalakas na water strike at hinayaan ang mga bola na tumama sa kanyang likod. Pagkatama ng mga ito, umatras siya upang lumayo kay Vorden. "Aaminin ko, hindi ko inaasahan na kaya mong gumamit ng 2 abilidad. Hindi mo ginawa iyon noong nakaraan. Mukhang nagtatago ka rin pala ng alas," sabi ni Momo. Pero hindi lang ikaw ang nagtatago noon. Habang hawak ang kanyang latigo sa kanang kamay, may nabuo sa kaliwa. Noong una, tila mga ilaw lang, pero kalaunan ay isa pang latigo ang lumitaw. Iba ito, tila buhay, gumagalaw na parang ahas kahit hindi niya igalaw. "Ipakikita ko sa inyo ang kaibahan ng mga second year at first year," sabi ni Momo. Kahit abala si Erin sa pakikipaglaban sa ibang second years, dama niya ang kapangyarihang biglaang umusbong. Kaya pala, mayroon din pala siya, isang soul weapon, bulong niya. Samantala, nakatakas si Layla mula sa kalaban at nakalapit kay Queen. Malubha ang sugat nito, hindi man siya tuluyang di makakilos, halatang hindi na siya makakabangon para lumaban. "Kailangan mo ba ng dugo?" mahinang tanong ni Layla. "Hindi, ayos lang ako. Hindi ako delikado. Ayokong magpakita ng sekreto ko sa harap ng lahat." "Naiintindihan ko," sagot ni Layla at tiningnan si Vorden. "Yung kaibigan mo, aaminin ko, malakas siya." Napaisip si Queen habang nakikita si Vorden na lumalaban ng bihasa, parang sanay na, at kayang gumamit ng 2 abilidad ng sabay. Napagtanto niyang marami pa siyang hindi alam kay Vorden, marahil tulad niya, may mga lihim din itong itinatago. Ngunit sa halip na tumakas ng siya'y nakalaya, pinili nitong bumalik at tumulong. Kahit hindi makakatulong si Queen ngayon, nangako siyang babayaran niya ang kabutihang iyon balang araw. Ngayon, gamit ang soul weapon, muling nabawi ni Momo ang kumpiyansa. Kumampay siya ng kanyang soul whip at kumilos ito ng kasing bilis ng kidlat. Gumawa ng pader ng tubig si Rattan para harangin at pinilit din niyang pabagalin ang latigo gamit ang telekinesis, pero wala itong epekto. Nang dumampi ang latigo sa tubig, bigla itong hamaba at pumulupot sa braso ni Rattan. Hinayla siya pabagsak ni Momo at pinlash ng isa pang latigo sa likod niya. Kahit anong pag-ikot at paggapang ni Rattan, sinusundan siya ng latigo na parang alam na ang susunod niyang galaw. Damyugo ng husto ang kanyang likod dahil sa paulit-ulit na hampas.
Dahil desperado, gumawa si Ratten ng maliit na water blade at pinutol ang sarili niyang kamay, ang bahagi kung saan nakapulupot ang letigo. Natanggal nga siya, pero kasabay noon ang kanyang kamay. Sa halip na bumuhos ang dugo, ginamit niya ang buong lakas ng telekinesis para pigilan ang pag-agos nito. Ngunit hindi niya alam kung gaano siya katagal-tatagal sa ganoong kondisyon. Buwisit ka, sigaw niya, kung hindi lang sugatan ang katawan kong ito, akala mo ba sapat ang soul weapon para talunin kami? Nagkakamali ka, maliit na isa, ikaw naman ang bahala. Ipakita mo sa kanya ang impyerno. Ngunit bago pa tuluyang lumala ang laban, bumukas ang pinto ng assembly hall. Pumasok ang isang matangkad na babaeng may pilak na buhok, at kasunod niya si Peter. Inuutusan ko kayong lahat na tumigil ngayon din, mariin niyang wika. Kung sino man ang hindi susunod, maghanda sa parusa. Kabanata 47, Ikalawang taon pinuno. Ang babaeng nakatayo sa tabi ni Peter ay may mahabang pilak na buhok na abot hanggang baywang. Sa kanyang ulo ay may suot siyang beret at sa kanyang tabi ay dala niya ang kanyang mapagkakatiwalaang espada, isang rapier na may matalim na gilid at tila yari mula sa mahabang buto ng isang hayop. Mula sa kanyang presensya ay ramdam ang tiwala, para siyang isang nakatatandang kapatid na kaya kang iligtas sa oras ng kagipitan. Nang siya ay pumasok sa silid, lahat ay natigilan, maliban sa isang estudyante. Isang ikalawang taon na masyadong mainit ang ulo sa laban, at sa wakas ay nakita niyang bumaba ang depensa ni Erin. Nagpatuloy siya sa pag-atake ngunit bago pa man lumipas ang isang segundo, nasa tabi na agad niya ang babaeng guro at ilang sandali lang, bumagsak siya sa sahig na duguan ng bukong-bukong. Kailan siya nakarating doon? Tingnan mo ang bukong-bukong niya, siya ba ang may gawa nun? Nang makita ni Momo kung sino ang pumasok, agad niyang ibinalik ang kanyang sandatang kaluluwa. Kilala ni Momo ang karamihan sa mga guro at mataas na posisyon sa akademya. Matagal na rin siyang narito ng isang taon, at alam niyang hindi biro ang taong dumating. Kapag sinabi niyang parurusahan niya ang hindi susunod, talagang gagawin niya. Ang babae ay si Faye Dallong, isang sarhento ng akademya at siyang namumuno sa pagsasanay ng mga grupo. Kahit sino, huwag lang siya, bulong ni Momo. Ang kakayahan ni Faye ay sobrang bilis, isang pinakamasamang katunggali para kay Momo. Kahit makita niya ang hinaharap, hindi niya kayang tapatan ang bilis ni Faye. At hindi na rin niya planong ulitin ang pagkakamali niya noong nakaraang taon, nang minsang nakalaban niya si Faye na noon ay isang pribado pa lamang sa akademya. Ang mga sugatan ay pumunta agad sa opisina ng doktor para magpagamot, at ang iba naman ay bumalik sa dorm at huwag lalabas hanggat hindi tinatawag. Naiintindihan ba? Sabi ni Faye. Tahimik ang mga first-year students, wala silang ideya kung sino siya o ano ang nangyayari. At dahil walang sumagot, muling hinugot ni Faye ang kanyang rapier. Agad namang nagsigawan ang mga estudyante, "Opo, miss." Si Vorden ay nagtungo sa ospital dala-dala ang kanyang braso. Ang mga second year ay dinala naman sa ibang gusali para gamutin. Sa mga first year, si Vorden at Queen lamang ang totoong sugatan. Napilitan si Queen na pumunta rin sa doktor dahil puno ng dugo ang kanyang damit at nawalan siya ng maraming dugo. Ngunit matapos ang higit 10 minuto na wala na sa laban, nagsimulang gumaling ang kanyang katawan. Matapos muling idikit ni Hailey, ang doktor ng paaralan, ang braso ni Vorden, lumapit siya kay Queen. Nang ipahubad niya ang damit upang direktang pagalingin ang sugat, napansin niyang halos naghilom na ang mga ito. Ano ito? Sa dami ng dugong nawala, dapat mas malaki pa ang sugat. Natawa si Queen ng alanganin. Oo, may kaibigan akong may kakayahan sa pagpapagaling. Siya ang tumulong bago ako dumating dito. Oo, isa pang healer, sagot ni Hailey na nagulat. Kung maaari, ipapunta mo siya dito. Magaling ang kakayahan niya at gusto ko sanang turuan ng personal. Sige, tugon ni Queen. Tinapos ni Hailey ang pagpapagaling at wala ng bakas ng sugat sa katawan ni Queen. Ngunit dahil sa sariling kakayahan ng katawan niya na gumaling, naubos ang kanyang enerhiya at muli na namang lumabas ang mensahe. Mas mababa blood bank 9100s mas mahigit. Matapos uminom mula sa kanyang blood bank, nawala ang gutom at hindi na siya mangangamba sa pagkabaliw sa susunod na 2 araw. Nang makabalik sina Queen at Vorden sa kanilang silid, pinagbawalan silang lumabas hanggat hindi tinatawag.
Paminsan-minsan, may pribadong sundalo na tatawag ng pangalan ng estudyante para dalhin sa investigasyon. Sa loob ng kwarto, naroon sina Warden, Peter at Queen. Salamat sa pagtawag kay Sargento, kung hindi ay baka tapos na kami ni Queen. Walang anuman, sagot ni Peter, bagaman mabigat pa rin ang loob. Kahit tama ang kanyang ginawa, masama pa rin ang pakiramdam niya dahil nilinlang niya si Warden para pumunta sa bulwagan. Ano sa tingin niyo ang mangyayari sa mga second year? Tanong ni Queen. Hindi ko sigurado, tugon ni Warden. Kung isa lang ang sangkot baka palagpasin, pero dahil marami, malamang may isa silang pagbubuntunan ng sisi. Gitling. Samantala, sa isa sa mga silid ng integrasyon, nakaupo si Momo sa harap ng isang malaking lalaking maskulado na may mga bisig kasing laki ng hita. May marka siya ng general sa balikat. Siya si Duke King, pinuno ng mga second-year students. Sa dinami-rami ng tao, si Faye pa ang sumabat, reklamo ni Momo. Ginawa ko ang inuutos mo at ngayon ako pa ang mapapahamak. Mag-relax ka lang, walang mangyayari sa'yo, sagot ni Duke. Estudyante pa lang kayo at normal lang ang mga ganitong pangyayari. Ako na ang bahala sa'yo. Talaga, ibig sabihin hindi ako pagbubuntunan? Tanong ni Momo. Tumayo si Duke at lumapit sa likuran ni Momo. Bamulong siya sa kanyang tenga. Oo, syempre, basta't walang makakaalam ng ating maliit na sekreto, sabi ni Duke na may ngiti. Gitling. Paalala ng may akda, bukas ay may mass release ng 6 na kabanata. Huwag kalimutang bumoto gamit ang inyong mga bato para magkaroon ulit ng mass release sa susunod na linggo. Kabanata 48 mga pinuno ng akademya. Lahat ng estudyanteng nasangkot sa insidente ay naimbestigahan, kabilang na sina Queen at Warden. Gayunpaman, hindi sila tinanong ng marami gaya ng kanilang inaakala. Ang hiningi lamang sa kanila ay ikwento ang mga pangyayari. Batay sa itsura ng taong nag-iinteroga, na parabang hindi na siya nagulat sa kanilang sinabi, malinaw na nakalap na nila ang lahat ng kailangan mula sa ibang estudyante at ginagawa na lang iyon bilang formalidad. Dumating ang susunod na araw at iyon ay weekend para sa mga estudyante. Katulad ng ibang paaralan, wala silang klase at malaya silang gawin ang nais nila sa loob ng syudad. Ngunit umiiral pa rin ang curfew, kaya kailangan nilang bumalik sa kanilang dorm bago mag-10 ng gabi at hindi sila pinapayagang lumabas ng syudad. Para sa mga pinuno ng akademya, hindi kasing relax ang kanilang araw, dahil ipinatawag sila para sa isang pagpupulong. Sa pinakataas na palapag ng akademya, nagtipon ang mga pinuno sa isang malaking bulwagan. Isang malaking mesa ang nasa gitna ng silid. Hati ito sa 2 seksyon. Sa pinakaharap, may 4 na upuan, at ang isa roon ay mas malaki kaysa sa iba, para iyon sa kapitan ng akademya. Sa oras na iyon, bakante pa ang upuang iyon. Sa tabi ng kapitan ay nakaupo ang 3 general ng paaralan. Nandoon si Duke, ang pinuno ng mga estudyanteng pangalawang taon, na malaki ang katawan at puro laman ang braso. Kasunod si Nathan, pinuno ng mga estudyanteng unang taon, nakabaligtaran ni Duke, maliit ang pangangatawan, nakasalamin, at laging casual ang pananamit kahit sa mahahalagang okasyon, bagay na labis na ikinaiinis ni Duke. Hindi talaga sila magkasundo. Ang panghuling general naman ang siyang pinuno ng mga guro at staff ng akademya, ngunit bakante rin ang kanyang upuan. Tahimik na nakaupo ang 2 general habang hinihintay ang iba. Pagkaraan, bumukas ang pinto at pumasok ang 8 katao na pawang nakasuot ng unipormeng militar. Lahat sila ay may ranggong sergeant. Kasama sa mga ito si Leo, ang guro sa Beast Weapons, si Faye, ang pinuno ng mga squad, at si Hailey, ang doktor ng paaralan. Umupo ang 8 sergeant sa tapat ng mga general, at nagsimula na ang pagpupulong. Unang tumayo at nagsalita si Faye. Narito tayo ngayon upang pag-usapan ang dapat gawin sa mga estudyanteng pangalawang taon na nasangkot sa kaso na may kinalaman sa unang taon na si Warden Blade at sa mga estudyante mula sa klase ni Del at sa klase ni Leo sa Beast Weapons. Pinindot ni Faye ang isang button sa hawak niyang controller at isang holographic na ulat ang lumitaw sa harap nila. Alam kong nabasa na ninyo ang mga ulat, ngunit narito ito bilang sanggunian. Nais kong marinig ang inyong opinyon, General Duque, tungkol sa kung paano sila dapat parusahan. Parusahan, tugon ni Duque. Wala akong nakikitang dahilan para parusahan sila.
Ayon sa ulat, si Vorden ang unang umatake at sila'y nagdepensa lang. Karaniwan nang mangyari ang mga ganitong bagay. Ngunit biglang sumabat si Nathan. Kung ganoon, bakit nadamay pa ang ibang estudyante? Oo, madalas mangyari ang mga away at pinapabayaan natin iyon, pero tila masyado nang lumala ito, hindi ba? Fine, sagot ni Duque. Magkakaroon ng dagdag na restriction sa mga estudyanteng unang taon at pangalawang taon. Magkikita lang sila kung kinakailangan. Ako ang bahala sa pagpaparusa sa mga pangalawang taon. Payag ka ba doon, Nathan? Umiling lang si Nathan na parang wala siyang pakialam. Sa totoo lang, nakikipagtalo lang siya para mina si Duque. Ako'y nananawagan sa lahat ng sergeant na mag-ingat palalo, dagdag ni Faye. Kamakailan lang ay may namatay na estudyante sa ating paaralan. At hindi katulad ni Brandon, si Vorden ay isang original. Kapag nakialam ang kanyang pamilya, hindi ito magiging maganda para sa akademya. Maruruming lahi, bulong ni Duque. Hindi maganda ang tingin ng militar sa mga originals. Noong nagsimula ang digmaan, sila ang mga unang lumaban para iligtas ang sangkatauhan. Ngunit nang malapit ng matalo ang mga tao, saka lang nagbigay ang ilan sa kanila ng kapangyarihan. At hindi pa nga lahat ang tumulong. Tumayo naman si Haley. Nais kong talakayin ang tungkol sa dalawang estudyanteng nagtamo ng kakaibang sugat sa kanilang katawan. May naiulat ba na may halimaw na nakatakas mula sa isa sa mga portal? Ang iyong ama, na wala rito ngayon, ay nagulat na walang ganoong pangyayari. Gamit pa ang radar, wala kaming natuntun, sagot ni Duque. Kung hindi halimaw, ano kaya ang sanhi ng mga sugat na iyon? Tanong ni Haley sa kanyang isipan habang muling naupo. Nagtanong naman si Leo, kumusta na ang paghahanda para sa portal outing ng mga estudyanteng unang taon? Handa na ang lahat, sagot ni Nathan. Isang green portal ang napili at nakahanda na ang base para sa kanilang pagdating. Lahat ay maayos na gagana sa susunod na linggo. Alam mo ba kung saang planeta sila pupunta? Tanong ulit ni Leo, para makapaghanda ako ng mas maayos para sa aking mga estudyante. Mabuti pang ipahanda mo sila ng sunscreen at salamin sa araw dahil dadalhin sila sa planetang Kaladi, tugon ni Nathan. Ang planetang Kaladi ay halos binubuo ng disyerto at pinamumugaran ng mga mababang antas na halimaw. Ang cycle ng araw nito ay malayo sa 24 na oras na cycle ng Earth, 72 oras ang haba ng isang araw at gabi. Perpekto ito para sa mga mahilig sa araw at matinding init. Kabanata 49, Huwag Mambitray. Pagkatapos ng insidente sa mga second year, napagtanto ni Queen na kahit malaki na ang kanyang lakas kumpara sa dati, marami pa ring mas malalakas kaysa sa kanya. Kahit malakas si Momo sa grupo ng mga second year, hindi pa rin siya kabilang sa pinakamalakas. Marami pang mas mataas ang antas at pati ang mga originals, na halos hindi masukat ang kapangyarihan. At kahit sa mga first year, may mga malalakas din, kasama na ang kanyang mga kaibigan na sina Vorden at Erin. Kung gusto ni Queen na makasabay sa kanila, kailangan niyang lumakas pa. Ang pinakamadaling paraan ay ang uminom ng iba't ibang klase ng dugo, pero may malaking problema. Dahil sa pagkamatay ni Brandon at ang insidente sa mga second year, mas humigpit ang seguridad sa akademya. Mas maraming sundalo ang nagpapatrolya at tila binabantayan ang lahat. Kaya sa ngayon, habang mataas ang tensyon sa akademya, mas mabuting manatili muna siyang tahimik. Ang natitirang opsyon niya ay paghusayin ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Hindi pa natutunan ni Queen ang dalawang kasanayan at alam niyang hindi sapat ang basta matuto lang. Matapos niyang mapanood si Vorden, naisip niyang kailangan niya ring matutong gumamit ng mga ito sa totoong laban. Gitling gitling gitling. Oy, pupunta ako sa bayan para kumuha ng ilang gamit. Gusto mo bang sumama? Tanong ni Vorden. Nag-atubili si Queen. Plano niya sanang makipagkita kay Layla para magsanay ng hammer strike, pero hindi na rin siya nakapagpahinga nitong mga nakaraang araw. Noon, wala siyang kaibigan at palaging mag-isa. Ngayon, may pagkakataon na siyang lumabas at magsaya. Wala namang masama kung isang araw lang, naisip niya. Sigurado, sasama ako, sagot ni Queen. Ikaw naman, Peter? Tanong ni Vorden. Matagal nang iniiwasan ni Peter ang dalawa, pero dahil magkasama sila sa kwarto, imposibleng hindi sila magkita. May guilt pa rin siya sa nangyari noon pero nakapagdesisyon na siya, hinding-hindi na niya uulitin iyon.
Sasama rin ako, sagot ni Peter. Gitling gitling gitling. Nagpunta silang tatlo sa bayan. Kumain sila, nanood ng sine, at nagtawanan. Ngunit habang nasa labas sila, napansin ni Peter ang isang grupo ng malalakas na first year, sila rin ang nakasama niya dati sa kantina. Nang magkatinginan sila, sinenyasan siya ng grupo na gusto siyang kausapin. Guys, naalala ko bigla na may usapan pala ako ngayong gabi. Ang saya kasama niyo pero babalik na lang ako mamaya sa dorm, sabi ni Peter. Nagkatinginan sina Quinn at Vorden, halatang pareho silang nakaramdam ng kakaiba. Peter, kung may problema ka, sabihin mo lang at tutulungan kita, seryosong sabi ni Vorden. Wala talaga, promise. May mga bagong kaibigan lang ako. Aalis na ako. Bye, guys. At dali-dali siyang umalis, hindi na pinapansin ang dalawa. Ayaw niyang maulit ang insidente dati. Siya na lang ang haharap sa problema. Alam niyang malakas si Vorden pero hindi sapat para sa mga upper year. Gitling gitling gitling. Pagliko niya sa isang madilim na eskinita, naroon ang 5 first year na naghihintay. Ang tagal mo, sabi ng isang estudyanteng may peklat sa baba, si Earl, ang leader ng grupo sa ilalim ni Momo. Bigla, siyang sinunggaban ni Earl at itinapon sa pader. Anong akala mo ginagawa mo? Nagsusumbong sa guro nung isang araw. Dahil sayo kami napapagalitan, sigaw ni Earl. Pagkatapos ay sinuntok niya si Peter sa tiyan, dahilan para ito'y matamba sa lupa. Kasalanan mo lahat to. Muli niya itong sinipa ng malakas. Hawak ang kamay ni Peter, bigla niyang baliin ang isang daliri nito. Napasigaw si Peter pero agad siyang pinatahimik ng isang pirasong tela sa bibig. May ipapagawa ulit kami sayo. Mas mabuti kung tama ang gawin mo ngayon. Tumango ka lang kung sang-ayon ka. Umiling si Peter. Naisip niyang hinding-hindi na niya pagtataksilan sina Quinn at Vorden. Ay, tumatanggi ka, galit na sabi ni Earl. Nagtuloy-tuloy ang kalupitan. Isa-isang binali ni Earl ang mga daliri ni Peter. Bawat tanong, pareho ang sagot. Umiiling si Peter. Sa huli, lahat ng 5 daliri niya ay nabali pero hindi pa rin siya pumayag. Jerry, halika rito, sigaw ni Earl. Lumapit ang isa at pinatong ang kamay sa mga daliri ni Peter. Unti-unting naghilom ang mga buto, tulad ng dati. Muling ngumisi si Earl, saka muling binasag ang mga daliri. At inulit nila ito ng paulit-ulit. Matapos ang halos 1 oras ng paulit-ulit na pagpapahirap at pagpapagaling, bumigay na ang isipan ni Peter. Hindi na niya kaya ang sakit. Napilitan siyang tumango bilang pagsang-ayon. Yan, kung ginawa mo lang agad, hindi ka na sana nahirapan, sabi ni Earl na may ngisi. Ngayon, siguraduhin mong tama ang gagawin mo. At huwag mong idadamay ang iba. Kabanata 50, VR Game. Nang mawala si Peter, naiwan na lamang sina Quinn at Vorden. Kasalukuyan silang naglalakad sa mataas na kalsada na puno ng mga tindahan ng damit at kainan. Bilang allowance, tumatanggap lamang ang mga estudyante ng 10 credits kada araw, ngunit hindi yun nakapipigil sa ibang magulang na padalhan pa ng dagdag na pera ang kanilang mga anak habang nasa paaralan. Malaya ang mga mayayamang estudyante na bumili ng anumang gusto nila, at sa kasamaang palad, madalas na ang mayayaman ay siya ring mas malalakas. Bagamat sarado ang lungsod sa karaniwang sibilyan, bukas naman ito para sa lahat ng mga manggagawa. Paan ng mga tauhan ng militar ang lungsod, ngunit hindi lahat sa kanila ay sundalo. Kailangan pa rin ng mga kusinero, tauhang pang-admin, inhinyero, mga manggagawang nagtatayo ng gusali, at pati na rin ng mga taong namamahala ng mga tindahan. Binigyan sila ng espesyal na access ng militar at kapalit nito'y maganda ang kanilang tirahan at hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa buhay sa labas ng mundo. Kaya kahit nagtatrabaho sila para sa militar, hindi sila kailangang lumaban, maliban na lamang kung talagang kinakailangan. Habang naglalakad, hindi maiwasang maalala ni Quinn ang laban nina Vorden at Momo. Hoy, Vorden, sinabi mong nare-reset ang abilidad mo kada araw, pero hindi mo nabanggit na kaya mong gumamit ng 2 ng sabay. Tanong ni Quinn, hindi ko ba nasabi? Sagot ni Vorden na may pilit na ngiti. Well, may ilan sa pamilya ko na kayang gumamit pa ng 3. Talaga, paano ba talaga gumagana iyon? Kung sasabihin ko sa iyo ang sikreto ng pamilya namin, kailangan mong maging bahagi ng pamilya namin, o kaya'y papatayin kita. Sandaling natahimik si Quinn, hindi niya tiyak kung nagbibiro si Vorden.
Mag-relax ka nga, sabi ni Vorden. Pero seryoso, hindi ko talaga pwedeng sabihin. Alam mo na, originals rules, at lahat ng iyon. Kasama si Vorden sa isa sa mga original families na nagdesisyong panatilihin ang kanilang abilidad sa loob lamang ng pamilya. Ibig sabihin, tanging ang mga Blades lang ang nakaalam kung paano kumopya ng ibang abilidad. At syempre, bawal itong ibunyag sa iba. Pasensya na, pero kung hindi mo mamasamain, paano kung kopya ka ng abilidad na hindi mo pa nagagamit? Noon, paano ka agad marunong lumaban gamit iyon? May ipapakita ako sa iyo, sabi ni Vorden. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang makarating sa isang game store. Sa pinakalikod nito ay mayroong isang VR pod na pwedeng subukan bago bumili. Katulad ng ibang teknolohiya, malaki ang inunlad ng game nang matapos ang digmaan. Itinuro ni Vorden ang VR capsule. Nakita mo yan, diyan ako lumaki, kalaro ko yan palagi. Ano? Nag-isip si Queen, ngunit biglang naalala niya na nabanggit ni Leo ang tungkol sa isang sikat na VR game. Sinabi nitong maganda raw iyon para sa mga gustong matuto ng karanasan sa pakikipaglaban. May isang popular na laro sa labas at sa mga military school na tinatawag na Power Fighter. Simple lang ang laro, bibigyan ka ng isang bakanting silid at maglalaban kayo hanggang may matalo. Pero kahit mukhang simple, ginagamit ito para sa pagsasanay. Nare-record ng capsule ang lahat ng attributes ng katawan mo. Anumang kaya mong gawin sa totoong buhay, kaya mong gawin sa laro. Ang tanging hindi nito kayang i-record ay ang mismong abilidad mo. Lumapit si Vorden at hinawakan ang harap ng capsule kung saan lumabas ang isang holographic display. Pagkatapos ilapat ang kamay niya rito, may tunog na lumabas. Welcome user ID, VBCopy. Lumabas ang impormasyon ng account ni Vorden, kasama ang dummy model ng kanyang fighter, pati na rin ang kabuoang talaan ng panalo at talo niya. Agad niya itong pinalitan ng ibang screen, mabilis para hindi makita ni Queen ang detalye. Pumunta siya sa Ability tab, at halos walang katapusan ang listahan. Ano? Akala ko hindi pwedeng i-record ang abilidad mo. Tanong ni Queen. Hindi nga, pero para maging mas makatotohanan, ini-upload ng laro ang lahat ng mga abilidad na kilala sa mundo. Siyempre, hindi kasama ang mga original abilities o yung hindi pa natutuklasan, kaya hindi rin kasama ang abilidad ko. Pero pwede akong pumili ng kahit anong abilidad at mag-practice dito. Doon naintindihan ni Queen kung bakit sanay na sanay si Vorden sa iba't ibang abilidad. Ito'y malaking bentahe para sa isang taong gaya niya na kayang gumamit ng kahit anong kapangyarihan. Para sa karamihan, pipiliin nila ang sarili nilang abilidad para mas lalo silang gumaling. Pero para kay Vorden, malaking tulong na makapag-practice ng lahat ng klase ng kapangyarihan. Napaka-popular ng larong ito sa mga military schools, dagdag pa ni Vorden. Kaya nga gumawa ng sariling servers ang militar para mag-connect lang sa ibang paaralan. Pero pwede ka ring lumaban-laban sa mga tao sa labas. Bago ka pumasok sa laro, pwede mong ilagay ang power level mo para ma-match ka sa mga kapareho ng antas. Pwede mangmanday ang ilan at ibaba ang kanilang level, pero hindi sila uunlad, mang-aapi lang sila ng mas mahihina. Lumapit si Queen at sinuri ang capsule. Tunog kahanga-hanga ito at eksaktong kailangan niya, isang paraan para makapag-practice laban sa iba nang hindi nalalaman na siya iyon. Ngunit nang makita niya ang presyo, halos mahulog siya sa dami ng mga zero. Walang paraan para mabili niya iyon. Napatawa si Vorden. Huwag ka mag-alala, hindi mo kailangang bumili. May silid ang academy na puno ng ganito. Talaga, halika, bumalik tayo at subukan natin. Commercial break. Don't forget to subscribe Tinagalog Novela. Please like and share susunod. Aklat 51, mga Power Fighter. Papapalubog na ang araw kaya tamang-tama para kay Vorden at Queen na bumalik sa akademya. Pagdating nila, agad silang nagtungo sa VR room. Kagaya ng capsule sa shop, puno ang silid ng mga hanay-hanay ng capsule, at sa gilid ay may maliit na tindahan at counter kung saan pwedeng bumili ng merienda at inumin ang mga estudyante. Puno ng estudyante ang silid, gaya ng sinabi ni Vorden at Leo, sobrang popular talaga ang laro. Sa nakita ni Queen sa mga mata at mukha ng mga estudyante, medyo naiinis siya. Para bang may mundo na hindi niya naranasan habang lumalaki dahil sa kahirapan. Lumapit sila sa front counter na nasa tabi ng maliit na cafe. Hi,
gusto naming magrenta ng 2 capsule, tanong ni Vorden. Ang isang capsule ay nagkakahalaga ng 10 credits bawat oras, sagot ng babae. Napagulp si Queen sa narinig. Inaasahan niya na libre lang ang capsule pero syempre kailangan nilang magbayad. Sa 10 credits lang niya sa isang araw, 1 oras lang ang maaari niyang laruin ang laro. Hindi naman niya kailangan ng pera sa iba pang bagay, dahil ibinibigay ng paaralan ang tirahan at 3 pagkain araw-araw. Okay, ready ka na ba? Tanong ni Vorden. Ha, magkano ang binayaran mo? Huwag kang mag-alala, fair na. Binigyan sila ng babae ng 2 tag na may numero 23 at 24. Naglakad sila sa silid hanggang sa makita nila ang 2 magkatabing capsule, parehong may malalaking numero sa harap. Nandito na tayo, sabi ni Vorden, ang mga capsule na ito ay makakakonek lang sa military servers. Pwede kayong makipaglaban sa ibang paaralan pero hindi sa normal servers. Kung gusto mo, kailangan mong bumili ng sarili mong capsule. Kapag nag-login ka sa laro, pwede kang maglaro bilang guest muna at hanapin ang ID na EVB copy, para makapasok sa room ko. Dahan-daang pumasok sa VR capsule ang 2. Nang maramdaman ng makina na komportable na silang nakaupo, dahan-daang nagsara ang takip ng capsule. Sa isang iglap, nailipat ang kanilang isip sa ibang lugar. Nasa isang malaking puting silid si Queen. Walang makikitang dingding at tila walang katapusan ang silid. Biglang lumitaw ang isang screen sa harap niya. Welcome to Power Fighter, would you like to? Mas mababa login, mas mahigit, mas mababa register, mas mahigit, mas mababa play as guest, mas mahigit. Sundin ang payo ni Vorden, pinili ni Queen ang play as guest. Hinanap niya ang gamer ID ni Vorden at naghintay hanggang tanggapin siya sa room. Room invite accepted, transporting in 3.2.1. Sa isang iglap, napunta si Queen sa isa pang puting silid, pero ngayon nandyan na rin si Vorden. Hindi siya mukhang sarili niya, nakabalot ang mga kamay sa bandages at may scarf sa mukha, parang sinaunang ninja. Vorden, ikaw ba yan? Tanong ni Queen. Sorry, sabi ni Vorden, at sa susunod na segundo, bumalik sa kanyang normal na itsura. Ano yun? Tanong ni Queen. Sa laro, pwede mong i-customize ang character mo para mukhang kahit ano. Ang damit na suot ko ay skin, pero kailangan ng credits, kaya huwag mo munang isipin iyon. Mas lalo pang nagustuhan ni Queen ang laro. Pwede kang gumawa ng sariling character, kaya hindi malalaman kung sino ka maliban na lang kung alam nila ang username mo. Gusto mo bang panoorin muna akong maglaro para malaman mo kung paano ito gumagana? Tanong ni Vorden. Sige. Gumawa si Vorden ng party para makasubaybay si Queen bilang spectator. Biglang lumitaw sa puting espasyo ang 4 na stands na parang arena at teleport si Queen sa isa sa mga upuan. Para sa mga nanunood, sinubukan ng laro na pakiramdam na parang totoong laban. Hanap ni Vorden ang kanyang kalaban sa match, pinili ang power level na 2 para makalaban sa level 2 lang. May quick match option din na pwede kahit sino basta parehong option ang napili. Ang kakayahan ng character ni Vorden ay Earth dahil siya rin ay nag-aaral ng Earth ability para makatulong kay Peter kapag lumakas ito. Nakita ni Queen ang laban. Magmula sa magkabilang dulo ng arena, may countdown bago magsimula. Nagsimula ang laban sa pagitan ni Vorden at isa pang Earth user. Madali lang natapos ang laban, mas eksperto si Vorden sa pakikipaglaban. Tumagal lang ito ng 5 minuto, pero natutunan ni Queen kung paano gumagana ang laro. May health bar sa bawat ulo ng manlalaro, pero hindi makikita ang eksaktong health. Iba-iba ang health depende sa kakayahan ng VR headset na mabasa ang katawan. Alam ni Queen ito dahil sa unspect skill. Iba't ibang stats ang bawat tao, kasama na siya. Napansin din niya na walang totoong pinsala sa manlalaro. Kapag tumamas si Vorden, parang nareact lang ang kalaban, pero hindi permanente ang pinsala. Parang sa laro, tinatrato ang mga critical hits sa vital parts, pero pwede pa ring magpatuloy ang kalaban hanggat hindi 0 ang HP. Nanood si Queen habang naglalaro si Vorden ng ilang rounds. Natapos ang oras nila, at kahit hindi siya nakapaglaro ngayon, excited na siyang subukan ito bukas. Kabanata 52, Blood Evolver. Papapalapit na ang gabi at malapit ng mag-curfew, kaya nagpa siya sina Queen at Vorden na pinakamainam na bumalik sa kanilang mga dormitoryo.
Pagdating nila, napansin nilang naka-off na ang mga ilaw at tulog na si Peter sa silid. Okay ba siya tingnan mo? Tanong ni Queen, habang napapansin niyang nagmamasid si Vorden sa paligid kung may makikitang marka sa mukha o katawan ni Peter. Oo, mukhang okay naman siya, pero kahit na binubuli siya, pwede namang pumunta sa doktor bago dumating dito, sagot ni Vorden. Pero sa tingin ko, dapat pa rin nating bantayan siya. Wala namang rason para maging kaibigan ng isang mababang level ang mga high level na walang dahilan, sabi ni Queen. Malakas na nilinaw ni Vorden ang kanyang lalamunan at sinimulang tingnan ang sarili. Siyempre, may ilang exception, ngumiti si Queen. Habang tulog na ang dalawa, gising pa rin si Queen at nag-e-eksperimento sa kanyang system. Pinapanood niya ang tutorial videos ng Hammer Strike. Wala pa siyang sapat na point sa agility para matutunan ang flash step, pero gamit ang kanyang gauntlets, sapat na siya para sa Hammer Strike. Ang video ay naglalaman ng isang blonde na lalaki na ipinapakita step by step ang gagawin. Napakadetalye nito, ipinapakita lahat sa slow motion pati na ang damdamin na dapat maramdaman sa bawat hakbang. Paulit-ulit pinanood ni Queen ang video, gusto niyang matutunan at subukan ang skill sa laro kinabukasan. Nang sa wakas ay naalala niya ang lahat ng steps at kumpiyansa siya sa kanyang kakayahan, ipinikit niya ang mga mata at natulog. Kinabukasan, mas maaga nagising si Queen kaysa sa dalawa. Agad niyang gustong pumasok sa laro para gumawa ng karakter at subukan ang skill na pinag-aralan niya buong gabi. Para hindi magtaka ang iba kung nasaan siya, nag-iwan siya ng note bago umalis. Pagdating niya, mas kaunti ang tao sa VR room kumpara kahapon, marahil dahil maaga pa at hindi pa nagigising ang karamihan ng estudyante. Gaya ng ginawa ni Vorden kahapon, lumapit si Queen sa magandang babae sa counter at nagtanong kung pwede siyang mag-rent ng capsule, pero sa pagkakataong ito, para sa 2 oras. Wala namang gaanong magagamit si Queen sa kanyang credits maliban sa pagbili ng late-night snacks, at kahit iyon, hindi siya nasisiyahan. Simula nang matikman niya ang dugo, naging bland na ang lasa ng pagkain. Nagugutom pa rin siya gaya ng iba, pero hindi na ganoon kasarap ang ice cream at sweets. Tanging dugo lamang ang makakapagbigay ng parehong pakiramdam. Ngunit sinisigurado ni Queen na uminom lamang ng dugo kapag kailangan o para palakasin ang sarili. Natatakot siyang ma-addict sa pakiramdam, at mas magre-resulta lamang ito sa problema. Bago pumasok sa capsule, napansin ni Queen ang ilang estudyante na may bitbit na beast weapons. Hindi lahat ng estudyante ay gumagamit nito tulad ni Vorden, pero pagkatapos mapanood ang laro ni Vorden kahapon, napansin niya na may ilang kalaban nito ang may bitbit na armas. Ibig sabihin, marahil nakikilala rin ng laro ang lakas ng mga beast weapons. Sa gilid ng capsule, may malaking kahon at nakasulat sa ilalim nito, Beast's Weapons. Tama nga, ang hinala ni Queen. Pagkatapos niyang ilagay ang gauntlet sa kahon, nagsimulang i-scan ang capsule ang armas. Scan complete. The beast weapon may now be used with the capsule. Sumakay siya at nag-login sa laro. Sa pagkakataong ito, hindi bilang guest kundi gumawa siya ng account. Please create a user ID. Nag-isip ng matagal si Queen. Ayaw niyang ibunyag ang tunay niyang pagkakakilanlan pero gusto rin ng pangalan na nagpapakita ng kanyang bagong sarili. Hindi pwede ang pangalan gaya ng Vampire God dahil sobra itong nagbubunyag. Plus, nakaka-cringe lang ang paggamit ng vampire. Sa wakas, napili niya ang pangalan. User ID created, Blood Evolver. Pinili niya ang pangalan dahil nararamdaman niyang lumalakas ang kanyang katawan sa bawat dugo na iniinom. Parang nag-i-evolve siya sa ibang anyo at alam niyang mas malakas siya sa hinaharap. Akma sa kanyang sarili ang pangalan. Susunod, kailangan niyang idisenyo ang kanyang karakter. Ang katawan ay parehong proporsyon sa kanya, pero pwede niyang piliin ang hairstyle at simpleng damit. Ipinanganak siyang may kulot na itim na buhok at gusto palitan ito, ngayon pwede na siyang maging ibang tao. Matapos ang lahat ng opsyon, pinili niya ang pulang spiky hair at simpleng villager clothing, parang magsasaka sa lumang fantasy world. Pagkatapos makumplito ang karakter, teleport si Queen sa malaking puting silid. Napansin niya ang isang bagay. Habang nasa silid, makakalakad siya ng malaya at makagalaw tulad ng labas. Kasuotan niya ang karakter at may gauntlets pa rin.
Nang subukan niyang buksan ang system, lumabas ito gaya ng dati, nagpapakita ng kanyang stats. Tumingin siya sa gauntlets at gusto agad subukan ang isang bagay. Blood swipe. Sa sandaling iyon, isang pulang linya tulad ng claw ang lumabas sa kamay niya at kiniskis ang sahig. Sa hindi malinaw na dahilan, parang gumagana pa rin ang system at abilities ni Queen sa loob ng laro. Kabanata 53, Unang Laro. Matapos malaman na gumana ang kanyang blood swipe sa laro, agad na binuksan ni Queen ang kanyang system upang tingnan muli ang kanyang stats. Ngunit hindi tulad sa totoong mundo kung saan bumababa ang HP niya ng isa kada paggamit na natiling pareho ang lahat. Baka dahil sa paggamit nito, hindi naman talaga kumukuha ng dugo. Kapag ginamit ni Queen ang blood swipe sa labas, parang may lumilipad na pulang claw-like na hugis mula sa kanyang kamay, at ramdam niya na parang may isang piraso ng enerhiya sa loob niya ang nawala. Ang pagbaba sa HP ay nagpapakita na kumukuha ito ng bahagi ng kanyang life force o dugo. Pero sa loob ng laro, walang ganoong nangyari. Ginagawa lang nito ang iniutos ng kanyang isip, habang sinusuri ang katawan sa loob ng capsule kung posible ba ang kanyang atake. Para subukan, paulit-ulit niyang sinway ang kanyang kamay. Lumipad ang pulang linya mula sa kanyang mga daliri, ngunit hindi nabawasan ang kanyang HP. Agad na binuksan ni Queen ang game system at tiningnan. Sa tabi ng kanyang pangalan, kung saan pwedeng ilagay ang kakayahan, nakasulat, None. Ngunit may dumating na ideya sa isip ni Queen. Kung hindi bumababa ang HP sa paggamit ng skill, ibig sabihin wala ring epekto ang kanyang blood bank sa laro. Kahit matamaan siya, hindi masasaktan ang kanyang totoong katawan sa labas. Hindi talaga siya nawawala ng buhay, kaya hindi niya pwedeng asahan ang blood bank para iligtas siya sa mahihirap na sitwasyon sa loob ng laro. Ngunit dahil nagamit niya ang kanyang mga kakayahan sa laro, napaisip siya. Talaga bang ability ang kanyang system? Noong una, inakala niya, oo, dahil nakuha niya ang kapangyarihan mula sa isang tila ability book. Hindi pa niya narinig ang ganitong klase ng ability, pero marami pa ring abilities sa mundo na itinago ng mga originals. Naalala rin niya ang pagbabago sa kanyang status. Sa tabi ng race, nakasulat na hindi na siya tao. Marahil, side effect lang ng pagbabago ng race ang kanyang mga kakayahan. Kaya ang skills na na-unlock sa system, walang sinusunod na pattern. Ang blood bank ay iba sa blood swipe. Kung tama ang teorya ni Queen, baka kaya rin niyang matutunan ang isang ability. Hindi pa niya nasubukan dati dahil akala niya hindi ito gagana, pero ngayon kailangan niyang pag-isipan ng mabuti kung anong kakayahan ang dapat matutunan. Bago pumasok sa kanyang unang laro, gusto munang subukan ni Queen ang hammer strike. Pinanood niya ang video kagabi at pakiramdam niya handa na siya. Ilagay ang paa sa harap ng ganito at paikot na iikot ang katawan. Ang enerhiya ay dapat damaloy mula sa paa pataas, tapos habang hinihila mo ang kamay pabalik, stamp sa lupa at sabay ilabas ang enerhiya sa kamao, bulong ni Queen habang ginagawa ang mga hakbang. Sa simula, dahan-dahan niya itong ginawa, tinitiyak na tama ang bawat hakbang at hindi gumagamit ng enerhiya o lakas. Ginawa niya ito ng sunod-sunod ayon sa paliwanag sa video. Pagkatapos ng ilang ulit, ginawa niya ito ng mabilis sa isang galaw. Ramdam niya ang enerhiya mula sa paa hanggang sa kamao. Lumabas ang malakas na suntok at may narinig na malakas na bang. May maliit na shockwave sa hangin. Nagawa ko, sigaw ni Queen. Hindi kasing laki ng lalaki sa video ang shockwave, pero masaya pa rin siya. Hindi na niya kailangang magpatumpik-tumpik pa, kaya ginamit niya ang search function. Para sa kanyang unang laban, gusto niyang makaharap ang kaparehong level, isang level 1. Technically, alam ni Queen na mas mataas ang kanyang level, baka mga 2.5 siya. Pero para sa unang laban, gusto lang niyang subukan ang ilang bagay. Nahanap ng laro ang kanyang kalaban at agad siyang na-teleport sa arena. Nang matapos ang countdown, nagsimula na ang laban. Walang beast weapon ang estudyante sa harap niya, kaya nag-ingat si Queen at gusto ring subukan ang isang bagay. Lumapit siya sa estudyante at naghanda sa kung anuman ang darating. Biglang nag-shapeshift ang kamay ng estudyante sa hugis ng claw at kiniskis ang katawan ni Queen. Mabagal ang atake at nablock niya, pero pinili niyang hindi gawin at hayaan ang atake na dumampi sa kanyang dibdib. Sa loob ng laro, sa view ng user, may HP bar sila at ng kalaban sa ibabang kanang sulok.
Nang tumama ang atake, nabawas ang kaunting HP. Agad na lumayo si Queen at sinubukan ang blood bank. Mas mababa HP is currently full, unable to use blood bank mas mahigit. Tama ang hinala niya. Kahit nabawasan ang HP sa laro, walang nangyari sa totoong katawan. Dahil nakumpirma ang iniisip, handa na si Queen tapusin ang laban. Sumugod siya at nang malapit na, ginamit ang blood swipe. Inangat ng estudyante ang kanyang claws para depensahan, pero nung tumama, nabasag ang claws. Sinundan ito ng pangalawang blood swipe. Nabawasan ang HP ng estudyante ng mga 25%. Kahit kayanan niyang tapusin agad, pinili niyang hindi. Gusto niyang gamitin ang laro para hasain ang kanyang fighting skills, at sa totoong buhay, hindi niya magamit ng ganito ang blood swipe. Lumapit siya muli. Muling samwing ang estudyante, pero yumuko si Queen at suntukin ang tiyan ng estudyante, pagkatapos suntukin ang mukha, at tinapos sa cross-shaped dual blood swipe gamit ang dalawang kamay. Mas mababa winner, blood evolver mas mahigit. Biglang nakatanggap ng mensahe si Queen mula sa kanyang system. Mas mababa opponent has been defeated, 25x has been earned mas mahigit. Mas mababa 305-400 EXP mas mahigit. Hindi niya inaasahan, pero nakatanggap siya ng EXP sa laro. Biglang ngumiti si Queen. Gitling gitling gitling. Dahil sa inyong boto noong nakaraang linggo, na-unlock ang isa pang mas release ng 4 na kabanata. Kung gusto ninyo ng isa pang mas release, huwag kalimutang bumoto. 3,800 stones katumbas 2 dagdag na kabanata. 4,000 stones. Katumbas 4 na dagdag na kabanata. Tandaan, tumataas ang goals kada linggo kasabay ng pagdami ng readers. Sabay-sabay nating abutin ang tuktok. Kabanata 54, Flash Step. Pagkatapos talunin ng estudyante sa loob ng laro, nakatanggap si Queen ng 25x points kumpara sa karaniwan niyang 50. Ito ay isang malaking sorpresa sa kanya dahil hindi niya inaasahan na ang pakikipaglaban sa laro ay makakapagbigay ng points sa kanyang system. Ngunit sa parehong pagkakataon, ito ay magandang balita. Dahil sa mataas na seguridad sa paligid ng paaralan, mas mahihirapan siyang makahanap ng kalaban at makakuha ng dugo mula sa kanila. Bukod dito, ang kanyang gauntlets ay madaling makilala. Bagamat bihira ang armas na ito, milyon-milyong militar ang naglalaro ng laro. Kahit gamitin niya ito, hindi nila matutukoy kung siya ang gumagamit. Ngunit ngayong nakapag-level up na si Queen, nalutas nito ang kanyang problema sa pagpapalakas ng hindi kumukuha ng dugo. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit 25 lang ang X na nakuha niya. Kung huhulaan niya, baka dahil hindi niya nilalaban ang mga tao sa totoong buhay o dahil ang kalaban ay masyadong mahina. Hindi na nag-aksaya ng oras, agad na naghanap si Queen ng bagong laro. Inilagay niya ang power level sa level 1 para maipares sa mga madaling kalaban. Halos agad siyang nakahanap ng kalaban at agad siyang kumilos. Sa halip na ipunan ang kanyang lakas tulad ng huling laro, nagdesisyon si Queen na sabay-sabay na lang ilabas ang blood swipe sa kalaban. At nagtagumpay ang kanyang plano. Napakabilis niyang natapos ang unang kalaban na hindi niya naitukoy ang kakayahan nito. Mas mababa 25x nakuha mas mahigit. Mas mababa 330-400 mas mahigit. Ang susunod na 3 kalaban ni Queen ay madali ring natalo. Isa ay gumagamit ng Earth Elemental na masyadong mabagal sa pagsabay ng spell. Iniiwasan lang ni Queen ang mga atake at paglapit ay agad niyang inilalabas ang blood swipes. Ang dalawa pang kalaban ay kasing dali ng mga naunang laban. Mabilis niyang iniiwasan ang atake at kapag malapit na, inaalab ang kanyang skill. Alam ni Queen na hindi niya magagawa ito sa labas ng laro dahil malaking epekto ito sa kanyang kalusugan. Ngunit gusto niya lang mabilis na mag-level up, at matapos talunin ang 3 kalaban. Mas mababa 405-400x mas mahigit. Mas mababa congratulations. Level 4 mas mahigit. Mas mababa lahi, halfling mas mahigit. Mas mababa HP 25-25 mas mahigit. Mas mababa 5-800x mas mahigit. Mas mababa lakas 13, 3, mas mahigit. Mas mababa stamina 12 mas mahigit. Mas mababa agility 14 mas mahigit. Sa unang pagkakataon matapos mag-level up, wala siyang bagong kakayahan. Medyo inaasahan niya ito pero umaasa pa rin sa isang kapaki-pakinabang.
Kailangan lang niyang mag-level up pa at maghintay ng bagong skill sa hinaharap. Ngunit dumating na rin ang pinakagusto ni Queen, ang free stat point na natatanggap sa bawat level up. Mas mababa agility 15 mas mahigit. Agad niyang inilagay ang point sa agility at natutunan ang flash step mula sa tutorial. Sa pagkakataong ito, nasundan niya ang bawat hakbang mula sa tutorial at video, hindi tulad ng hammer strike na kailangan niyang ulitin ng paulit-ulit. Matapos ang ilang minuto ng practice, nagtagumpay siya. Yes! Sigaw ni Queen. Napansin niya na habang nasa White Room, hindi siya napapagod. Maaaring gamitin ang flash step ng walang limitasyon. Ngunit sa laro, ang paggamit ng blood swipe ay nakakaapekto sa kanyang stamina, kaya ramdam niya ito sa laban. Ibig sabihin, parang training room ang White Room na hindi naaapektuhan ng pisikal na katawan. Matapos matutunan ang flash step, gusto na ni Queen ng mas matinding kalaban. Sa halip na pumili ng power level, pinili niya ang quick match at hinayaan ang kapalaran. Ilang sandali, nakahanap ng laban. Sa arena, nakatayo ang kalaban na may pulang kapa at 2 daga sa kamay. Napansin din ni Queen na may nanunood sa mga upuan. Huwag kang mag-alala, sabi ng kalaban, ang senior ko lang yan, nanunood para magbigay ng tips. Sinubukan ni Queen ang inspect skill pero hindi ito gumana sa laro. Bago magsimula, binuksan niya ang status screen para bantayan ang laban. Nag-countdown, 3.2.1. Go! Agad, inihagis ng kalaban ang kanyang daga na may kasamang wind blades. Nagkabanggaan ang kanilang mga atake. Red color, anong kakayahan yan? Uses ng kalaban at ng senior nito. Lumapit si Queen at sabay nilang nagpalitan ng atake, pero walang epektong pinsala sa cape ng kalaban. Beast armor, at mataas pa, naisip ni Queen. Naglabasan ang kapangyarihan ng kalaban, at naipasok ang mga daga sa balikat ni Queen. Ngunit biglang nawala ang kalaban sa harap niya, at isang matalim na claw ang sumugod sa tiyan nito, kasunod ang blood swipes. Mas mababa 25x nakuha mas mahigit. Mas mababa 3800x mas mahigit. Nagulat ang nanunood sa arena. Ang kalaban ay mula sa isa sa pinakamalalakas na estudyante ng ibang military school. Gitling gitling gitling. Tandaan, nasa top 15 tayo sa rankang. Patuloy na bumoto para sa extra chapters at mass release tuwing weekend. 3,800 stones katumbas 2 extra chapters. 4,000 stones katumbas 4 na extra chapters. Maraming salamat sa suporta. Kabanata 55, isang masaya. Ang estudyanteng nakaupo sa mga upuan at nanunood sa laban ni na Queen at ng kanyang kaibigan ay kilala bilang si Nate Snell. Isa siyang second year mula sa ibang akademya, at sa kanyang akademya, kilala siya bilang isa sa pinakamalalakas na second year. Madalas maglaro si Nate sa laro upang paghusayin ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban dahil mahalaga ito sa kanya dahil konektado ito sa kanyang abilidad. Obsessed siya sa pag-aaral ng lahat ng iba't ibang martial arts. May isang aspeto sa laro na hindi niya maaaring pagbutihin, kahit pinapayagan ng laro ang paggamit ng abilidad, wala itong sistema para gamitin ang soul weapons. Halos imposible ito dahil bawat tao ay may iba't ibang soul weapon, kahit pareho ang abilidad. Sa kanyang matalim na mata para sa martial arts, nang makita ni Nate si Queen na gumamit ng flash step, kinailangan niyang malaman kung sino ang taong ito. Ang galaw sa paa sa skill ay napakaganda at napakabilis, na kahit siya ay hindi makasubaybay kung nasaan si Queen. Matapos humiling ng laban kay Queen, tuwang-tuwa siya nang pumayag ito. Para magsimula ang laban, kailangan nilang idagdag ang isa't isa sa friend list. Hardsteely ay nagpadala ng friend request sa iyo. Tinanggap ni Queen ang friend request at masaya siyang makipaglaban. Hindi siya masyadong nag-aalala kung sino ang kanyang kalaban, ngunit pagkatapos ng laban-laban sa kaibigan ni Nate, pakiramdam niya ay may magandang laban na darating na makakatulong sa kanyang pag-unlad. Blood Evolver ay tinanggap ang iyong friend request. Blood Evolver, may kinalaman ba ang abilidad niya sa dugo? Iyon marahil ang paliwanag sa mga pulang linya na lumalabas sa kanyang mga kamay, pero may ganitong abilidad ba sa sistema? Naisip ni Nate, mayroong libu-libong abilidad sa sistema, kaya hindi niya alam lahat, ngunit nakipaglaban na siya sa maraming laban at ito ang unang pagkakataon na makita ang ganitong uri ng abilidad.
Bago magsimula ang laban, hiningi ni Nate na makausap muna ang kanyang kaibigan na si Sam. Pumayag si Queen upang suriin din ang ilang bagay. Gitling. Sa laban, nang gumamit si Queen ng flash step, inaasahan niyang ipapakita ng kanyang system ang ilang impormasyon ngunit wala. Siyempre, dahil nasa laro siya, ngunit alam niya na ang flash step ay kumain ng malaking stamina. Ang kanyang kasalukuyang stamina ay nasa 12, kung huhusayin niya, 4 na strike ng blood swipe ang bumabawas ng isang stamina point. Ibig sabihin, kaya niyang gumawa ng humigit kumulang 48 blood swipes bago maubos ang stamina. Ngunit kung gagawin niya ito, mauuna pa ang HP bago maubos ang lahat ng stamina. Ayon sa Blunt sa video, malaking stamina ang kinukuha ng flash step sa kasalukuyan, kaya lang ni Queen itong gamitin ng 2 beses sa isang laro. Ibig sabihin, kumukuha ito ng hindi bababa sa 5 puntos ng stamina. Kaya kailangan ni Queen mag-isip ng maigi kung paano gagamitin ang impormasyon sa laban. Sa una, iniisip niyang hindi gaanong mahalaga ang dagdagan ng stamina, basta malakas o mabilis siya, makakapanalo siya. Ngunit sa mahabang laban at laban sa maraming kalaban, kapag umabot sa 0 ang stamina, parang patay na siya. Bukod pa rito, kinatatakutan ni Queen ang ideya ng pakikipaglaban sa sikat ng araw gamit ang ganitong stats. Gitling. Sa kabilang bahagi ng arena, kausap ni Nate si Sam tungkol sa laban. Isa kang tanga, sabi ni Nate. Alam ko, pasensya na, sagot ni Sam. Tinitingnan ni Nate ang bumabaluktot na kapa ni Sam at ginugugol ang ulo. Kaka-incredible lang ang nakuha natin, pero hindi mo ginamit ng tama sa laban. Nang mawala siya sa iyong paningin, kung hindi mo iniikot ang likod mo, mapoprotektahan ito. O pwede kang mag-turtle gamit ang kapa. Mahirap sanayin na may nakasabit sa likod mo. Kapag may nawawala sa paningin mo at alam mong nasa likod siya, natural na iikot mo, hindi ba? Sagot ni Sam. Tumingin siya sa lupa, malungkot sa pagkatalo. Ang win streak ko, umiiyak si Sam. Hinaplos ni Nate ang balikat ni Sam bago pumunta sa fighting spot. Alam mo ang deal, kung panalo ako laban sa kanya, panalo rin ako sa bet. At utang mo na ang credits sa akin. Habang bumabalik si Sam sa upuan, nanalangin siyang talunin ni Queen ang kaibigan. Marami na siyang natalong bets at kulang na sa credits. Gitling. 3, 2, 1, nagsimula na ang laban. Sa sorpresa, sabay silang nag-charge. Bagaman hindi alam ni Queen ang kakayahan ng kalaban, mas epektibo ang mga atake niya sa malapit na distansya. Kung laban sa elemental user, mas mainam lumapit. Paglapit niya sa 5 metro, naglabas siya ng 2 blood swipes. Bigla, bumagal ang bilis ni Nate, naging makantab ang balat niya at mabigat ang hakbang. Nang tumama ang blood swipe sa katawan niya, narinig ang tunog ng metal na nagbabanggaan. Sa unang pagkakataon, wala talagang pinsala sa katawan ni Nate. Ang metal shine na bumuo sa katawan niya ay na-concentrate sa kanyang braso, kaya mas mabilis siyang nakalapit. Ipinuspos ni Nate ang kanyang kamay at lumabas ang mahabang metal silver pole. Mabilis ito kaya hindi nakareact si Queen at nagtusok sa tiyan niya, tuloy-tuloy ang pagtulak pabalik. Nawalan si Queen ng halos 10% ng health. Gitling. Hinawakan ni Queen ang pole gamit ang 2 kamay at sa lahat ng lakas, pinigilan ang momentum. Wow, mukhang malakas ka rin. Gulat ni Nate. May ranged attack at super strength pa ang kalaban. Itinulak ni Queen ang pole sa gilid at naglabas ng 4 na blood swipes. Nag-retract ang pole pabalik sa katawan ni Nate at bumuo ng shield. Lahat ng strike ay walang epekto, ngunit inasahan ito ni Queen. Nang i-retract ni Nate ang metal, nasa harap na siya para umatake. Ngunit nanatiling kalmado si Nate at inilagay ang metal sa lugar kung saan tatama ang suntok sa ulo niya. Tumama ang suntok ngunit hindi gumalaw ang ulo ni Nate. Hinawakan ni Nate ang kamao ni Queen at ginawang pole ang isang kamay, pinagsama at pinapalo sa lupa. Dapat mas mahusay ka pa dito, sabi ni Nate. Pinahaba niya ang laban sa kanyang kagustuhan. Gitling. Sa wakas, si Queen ay huminga ng malalim at nakapaghanda. Nakita rin ito ni Nate. Sige nga, binago ni Nate ang metal pole pabalik sa katawan at isa sa kamao. Nag-charge si Queen at naglabas ng blood swipe. Hinadlangan ni Nate gamit ang braso ngunit distract lang iyon.
Paglapit, suntok ni Nate kasabay ng flash step ni Queen. Naiwasan ni Queen ang strike at lumitaw sa likod ni Nate. Masyadong predictable, sabi ni Nate. Nakalatag na ang metal. Sa likod niya, itinulak ni Queen ang enerhiya mula sa paa papunta sa kamao, at sabay-sabay na tinama. Bang! Malakas ang tunog ng dalawang matibay na bagay na nagbanggaan. Sa isang iglap, frozen sila. Sa unang pagkakataon, nakagawa si Queen ng pinsala, at malaki pa. Nagulat si Nate, nabawasan ang health niya ng halos kalahati. Alam niyang nasa panganib siya. Gumawa siya ng sword gamit ang metal ngunit muli, gamit ni Queen ang flash step, naiiwasan ang strike. Damn it, paano siya kabilas ganito? Galing kay Nate, ngunit nag-collapse si Queen sa lupa. Napagod siya sa flash step at hammer strike. Gawin natin ulit ito minsan, sabi ni Nate at tinusok si Queen sa lupa, nagtapos ang laro. Bagamat panalo si Nate, mas excited siya kaysa dati. Mukhang masaya ang military tournament ngayong taon. Gitling. Paalaala, pakiboto gamit ang Spirit Stones para sa mass release sa weekend. Salamat sa suporta. 3,800 stones katumbas 2 extra chapters. 4,000 stones katumbas 4 na extra chapters.